Paano kung tinanggihan ka ng Panginoon? Merong isang tao sa Bible na pinili niyang sumunod kay Kristo pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, hindi. Hindi dahil ayaw siyang isama ng Panginoon kundi dahil merong ibang purpose and mission si Jesus sa buhay niya. Ang pangalan niya ay Legion. Tignan natin kung papaano ginamit ng Diyos ang buhay niya at kung papaanong naging missional ang kanyang buhay bilang isang Kristiyano. Ito po ang pag-uusapan natin ngayon. Living a life of purpose and mission. Samahan niyo po ako. In Mark chapter 4, inaya ni Jesus ang kanyang mga disciples na pumunta sa ibang lugar at naglakbay sila gamit ang isang bangka. Pero sa kanilang paglalakbay, nagkaroon ng isang malakas na bagyo. Ito na nga yung tinatawag nating Jesus calms the storm. It is a very famous story. At habang bumabagyo ng malakas, yung mga disciples nag-aalala kasi si Jesus natutulog. Hindi nila alam kung anong gagawin nila at muli pinakita ng Panginoon sa kanila ang kanyang kapangyarihan. Kinontrol niya ang weather, kumalma ang lahat at ang sabi ng Bible, sumamba ang mga disciples sa kanya. Tinanggap ni Jesus ang pagsamba nila. At pagkatapos ng pangyayaring yun, dumating sila sa Gerasenes. In Mark chapter 5 verses 1 to 20, sabi ng Bible, pagbaba ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking galing sa kuwebang libingan. Ang lalaking ito'y sinasaniban ng masamang espiritu at doon na siya nakatira sa mga libingan. Hindi siya maigapos ng matagal kahit kadena pa ang gamitin nila. So makikita natin yung situation ng taong ito, napakatindi. Nakatira na sa libingan, out ka sa society, hindi siya makontrol ng mga tao at hindi niya rin makontrol yung sarili niya. Sabi ng verse 4, ilang beses na siyang kinadenahan sa kamay at paa, pero nalalagot niya ang mga ito. Walang nakakapigil sa kanya, malakas siya. Nagsisigaw siya araw at gabi sa mga libingan at kaburulan at sinusugatan ang sarili ng matatalas na bato. At malayo pa si Jesus ay nakita na siya ng lalaki, patakbo siyang lumapit kay Jesus, lumuhod sa harapan niya at sinabi ni Jesus sa masamang spirito, ikaw na masamang spirito, lumabas ka sa tao na yan. Sumigaw ang lalaki, anong pakialam mo sa akin? Jesus na anak na kataas-taasang Diyos, nakikiusap ako sa pangalan ng Diyos, wag mo akong pahirapan. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? At sumagot siya, ang pangalan ko po ay Kawan. Sa English ay Legion dahil marami kami. Ang Legion is a Roman term for the army na kung saan pag sinabi nating 1 legion of army, katumbas nito ay 5,000 to 6,000 soldiers. Napakalakas ng forces ng mga masamang spirito sa katawan ng taong ito. Grabe! Kaya pala ganun na lang yung nangyayari sa kanya. Talagang baliw na siya. Hindi niya na alam at hindi niya na naiintindihan yung nangyayari sa kanya. At yung mga tao, takot lahat sa kanya. To the point na nandun siya nakatira sa libingan. At paulit-ulit nagbakaawang mga masasamang spirito kay Jesus na huwag silang palayasin. Sa lupaing iyon, sabi ng verse 11, sa di kalayuan ay may malaking kawan ng mga baboy na nanghihinginain sa gilid ng burol. Nagmakaawang mga masasamang spirito na kung maari ay payagan silang pumasok sa mga baboy kaya pinayagan sila ni Jesus. Lumabas ang masasamang spirito ng lalaki, pumasok sa mga baboy at takbuhan ang may 2,000 baboy. Grabe, ang dami nito. Pababa ng burol, nagtuloy-tuloy sa lawa at lahat yun ay nalunod at namatay. Dito makikita natin yung gravity ng destruction na ginagawa ng mga bad spirits na ito sa buhay ng lalaking ito. To the point ng sumanib sila sa mga baboy, 2,000 yung namatay. Tumakbo yung mga tagapag-alaga ng baboy, sabi ng verse 14, papunta sa bayan. Pinamalita doon sa mga kalapit na ayun ang nangyari. Kaya pumunta ron ng mga tao para alamin. Ano ba talaga yung tunay nangyari? Pumasok na yung mga marites, no? Pagdating nila kay Jesus, nakita nila ang taong dating sinasaniban ng kawan ng masasamang spirito. Nakaupo. Normal. Nakadamit. Matino ang pag-iisip. Tapos itong reaksyon, natakot yung mga tao. Ikaw ba naman makita mo yung taong kilala sa lugar ninyo bilang isang taong wala sa matinong pag-iisip? Tapos ganito yung ginagawa niya araw at gabi. Suddenly, ang ayos-ayos ng bihis, siguro puro sugat pa siya nung oras na yun, di ba? Dahil sinusugatan niya nga yung sarili niya. Pero during that time, naging maayos talaga ng lubusan yung itsura niya. Matino na ang pag-iisip, ang sabi ng Bible. Natakot ang mga tao. At nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap sa kanya ang lalaking gumaling na isama siya.
Nakiusap ha. Lord, sama mo ko. Kasama niya yung mga disciples. Grabe no, may 30th disciple na sana. Pero ang sabi ng verse 19, pero hindi pumayag si Jesus. Wow, a very powerful statement. Sa halip, sinabi niya sa lalaki, umuwi ka sa pamilya mo. Sabihin mo sa kanila ang lahat ng ginawa ko sa iyo. Ginawa ng Panginoon at kung papaano kanya kinaawaan. And the Bible says, kaya umalis ang lalaki, ipinamalita sa Decapolis. Alam niyo ibig sabihin ng Decapolis? Ang Decapolis ay 10 cities. Ibig sabihin ng Deca is 10. Itong nakikita ninyong mga orange na yan yung buong Decapolis. And the Bible says, si Legion ay pumunta sa bawat lugar na yan at nag-minister siya sa mga tao. Anong ginawa niya, Pastor? Nag-testify siya ng ginawa ni Kristo sa buhay niya. Ang daming taong nakaalam at nakarinig tungkol kay Jesus. Tignan niyo ang sabi ng Bible na mangha ang lahat ng nakarinig tungkol sa nangyari. This man has no formal training. Unlike the disciples, personal na tinuruan sila ni Jesus. Pero itong taong ito, halos na stuck yung ilang taon ng buhay niya sa isang libingan, hindi nakapag-aral ng matagal, hindi nakisalamuhan ng matagal, walang mga taong nakausap, hindi natakot. Sinabi niya lang kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay niya. Yun yung pinamalita niya. Even tong lugar na ito, tong Damascus, di ba yan yung lugar na pupuntahan dapat ni Paul para patayin yung mga Kristiyano, but on his way to Damascus, kinatagpo siya ng Panginoon, doon siya nakakilala sa Diyos. Ibig sabihin yung gospel ay talagang kumalat sa lugar na to. Ang unang naging missionary ay itong si Legion. Isipin niyo yun mga kapatid, bago pa kumilos ng napakatindi yung mga disciples, Legion was greatly used by God during that time. Ang tawag dyan, missional. Naintindihan niya na ang buhay niya at kaligtasan ay merong purpose and mission. What can we learn from him? Number one, ang buhay na wala kay Kristo ay bihag ng kadiliman. Sabi ng Mark 5:3-5, nakatira siya sa mga libingan. Ang significance niyan, katulad natin, we are spiritually dead. Ibig sabihin ng death is separation, necros. Sa Bible, may 3 klase ng death. Number 1 is physical death, pagkahiwalay ng kaluluwa at spirito mo sa iyong lupang katawan, kaya ito'y bumabalik sa lupa. Ang pangalawa ay spiritual death, pagkahiwalay ng iyong spirito sa Diyos, dahil ang Diyos ay banal at ang tao ay makasalanan. At ang pangatlo tinatawag nating eternal death. Ito yung eternal separation sa Panginoon, wherein you will spend eternity not in heaven, but in hell. At katulad ni Legion, ganyan din po ang litrato ng buhay natin. We are spiritually dead, we are enslaved by sin, and we cannot save ourselves. Ito po ang litrato ng kamandag ng kasalanan ng isang tao na wala kay Kristo. Kaya nga ang sabi ng Bible in Colossians 1:13, He has rescued us from the dominion of darkness, yung dominating power ng kadiliman. Sabi ng Ephesians 2, you were dead in your trespasses and sins, following the ruler of the kingdom of the air. Sabi ng 2 Corinthians 4:4, the God of this world has blinded the minds of unbelievers. Ito yung situation natin, biyag talaga tayo na kadiliman, but praise be to God. Ang sabi ng John 10:10, I came that they may have life and have it more abundantly. Ang diablo ay dumating to steal, to kill, and to destroy. But si Jesus ay dumating to give you life, connection, relationship sa Panginoon. At kapag tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, ang sabi ng Bible, He will give you eternal life. Pangalawang bagay, ang tunay na sumampalataya kay Kristo ay may bagong buhay. Ang sabi ng Bible sa verse 5, pagdating nila kay Jesus, nakita nila ang dating sinasaniban ng kawan, nakaupo, nakadamit, matino. Merong drastic na change na nangyari sa buhay niya. No? May kapayapaan na, may dignidad na
Nang sumakay si Jesus sa bangka, nakiusap sa kanya, nakikipag-usap na ng maayos. Isama mo ko, wala akong buhay dito. Pero iba ang plano ng Panginoon sa buhay niya. Makikita natin sa buhay ni Legion na nagkaroon ng regeneration at nagkaroon ng renewal. Ganyan din ang pagbabago na ginagawa ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano. If anyone is in Christ, he is a new creation. I will give you a new heart and put a new spirit within you. I have been crucified with Christ, ang sabi ni Paul, and I no longer live, but Christ lives in me. Kung dati ang buhay ko ay tungkol sa akin, sa mga pangarap ko, sa mga bagay na gusto ko, ngayong na kay Kristo na ako, ang buhay ko ay tungkol na sa Kanya. May bagong relasyon, bagong pagkatao, bagong takbo ng buhay. Pangatlong bagay that we can learn, ang buhay kay Kristo ay may kaakibat na misyon. Hindi ka lang niligtas ng Panginoon para maupo at itago ang kaligtasan. Ang sabi ng Bible, nakiusap ang lalaki na ito na sumama sa kanya. Pero hindi pumayag si Jesus at ang sabi, umuwi ka sa pamilya mo at sabihin mo sa kanila ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon. Hindi lang umuwi si Legion sa family niya, pinuntahan niya pa yung 10 cities. Nakita ni Legion na yung ginawa ng Panginoon sa kanya ay kailangan ding maranasan ng mga tao dun sa lugar na yon. Nagkaroon siya ng burden. We don't even realize, mga kapatid, that this body that we have is temporary, but the soul that we have is for eternity. It is very valuable, ang sabi ng Bible, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and loses his own soul? It will either spend its eternity on heaven with God, or it will either spend its eternity on punishment in hell. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang salvation ay hindi ang dulo ng kwento. Ito dapat ang simula ng misyon ng gawain ng Panginoon sa buhay mo. Ang lalaking ito ang unang naging misyonary sa Decapolis, yung isang tao na pinuntahan ni Jesus. Nakaranas pa sila ng bagyo on their way to that place. Grabe yung pinagdaanan nila. Tapos isa lang yung maliligtas, pero yung isang tao na yun naligtas. Yun yung naging dahilan para magbukas ang puso ng mga tao sa gospel in the whole Decapolis. Wow! Ang buhay mo sa Panginoon ay may kaakibat na misyon. Sabi ng Matthew 28, go, therefore, and make disciples of all nations. Sabi ng Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit has come upon you and you will be my witnesses. Di ba ang sabi ng Bible, ang mga taong sumampalataya sa Panginoon ng Holy Spirit ay nag-i-indwell sa kanila? Anong purpose kung ba't nandiyan ng Holy Spirit? Ang sabi ng Bible, to empower you. To empower you to ano? To become witnesses. Kaya wag mong gawing excuse, ay hindi ko gift magsalita. Ay hindi ko gift mag-evangelize. Hindi. You are a witness. Yan ang sabi ng Acts chapter 1 verse 8. And God hath given you the Holy Spirit to become a witness. May kaakibat ka na misyon. Sabi ng Matthew 5:14-16, you are the light of the world. You are the salt of the earth. Di ba? Ang asin, anumang bagay na dinadapuan ng asin, nagbabago. Lagay mo sa tubig, magbabago yung lasa. Yung ilaw, pag nandyan, nagkakaroon ng liwanag at nagiging gabay sa mga tao. Ito ang trabaho natin. May kaakibat na misyon ang ating kaligtasan, mga kapatid. Ibahagi mo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Katulad ng ginawa ni Legion, di ba? Sabi ng Mark 5:19, go home to your people, tell them how much the Lord has done for you. Pastor, paano ko i-share yung testimony ko? Yung buhay mo before mo makilala si Christ. Paano mo siya nakilala? Tapos, ano yung nangyari at ginawa ng Panginoon ngayon sa buhay mo? Simple lang. Simple and short. Alam mo yung testimony mo na yan, sobrang powerful yan. Kasi personal na kwento yan na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Pangalawa, magsimula ka sa mga taong malapit sa'yo. Sabi ni Jesus kay Legion, go home to your own people. Sabi na Acts 1:8, you will be my witnesses in Jerusalem. Di ba nagsimula sa Jerusalem, tapos papunta sa Judea, and then Samaria. Ang mission ni God, lagi nagsisimula sa malapit bago sa malayo. Sino ang mga taong nasa sphere of influence mo ngayon? Abutin mo sila. Ipag-pray mo. And number 3, ibahagi mo ang gospel
ang mabuting balita ni Jesus Christ sa kanila. Sabi ng Mark 5:20, he began to proclaim how much Jesus had done for him. Bahagi mo sa kanila, mahal ka ng Diyos. Pero nagkasala tayo bilang mga tao at napahiwalay tayo sa Kanya dahil banal ang Diyos at tayo makasalanan. At dumating si Jesus Christ upang maging daan sa ating mga kaligtasan at ang sino mang sasampalataya sa Kanya ay mapapatawad sa kanyang mga kasalanan at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Binabago niya ang buhay ng mga taong lumalapit sa Kanya. Nais mo bang sumampalataya sa Panginoon? Mga kapatid, ang patotoo mo ay hindi mo lang kwento. Ito ay kwento ng Diyos sa buhay mo. God bless po sa bawat isa. And may this lesson be a challenge and blessing to all of you. Please subscribe to our channel.